What's up sa inyo mga gunggong? Day 3 ng aming Taiwan adventure. Dito kami ngayon sa Yelyu Geo Park at tabing dagat, mga natural rock formation. Nandito pala kami sa main entrance, mahaba-habang lakad to. Tangan na problema lang tayo guys, malaki yung area, wala tayong nakuhang map. Hindi ka tayo makaligaw dito, pakalamig dito. Ito yung northern part ng Taiwan. Ibang klase yung mga bato dito guys. Pero mga natural rock formation to. Ganda. Imagine nyo ilang years bago nabuo yan. Tapos ang lakas ng alon dito sa tabing dagat na to. Ganda sana kung may araw dito. Kitang-kita mo yung ganda ng tubig. Pero okay na rin. So gloomy weather din dito sa side na to sa northern part ng Taiwan. At banda ron makikita nyo, yun yung Queen's Head na tinatawag nila. Ikutan natin later. Doon tayo sa likod kasi kukunti tayo nagpapapicture doon. Kaya pala malakas talaga yung alon. Sobrang lakas ng hangin dito sa side na to. Nakakatakot yung yung hampas ng tubig. Pero ganda. Wow! Ibang klase. Sarap siguro mag-fishing dito sa area na to. May mahuli ka kaya dito. Baka mamaya, pating ang mahuli mo dito. So mga gunggong, nasa likod natin yung Queen's Head. Parang actually parang Egyptian pharaoh yung style. Kaya siguro Queen's Head. Nakakatakot dito mga gunggong. Ang daming bato. Boss, parang ang lungkot mo ata. Boss, naligaw ako boss eh. Hindi ko alam, wala akong dalang mapa. Laki pala itong area na to eh. Boss, nangyalamin ako boss eh. Pwede ba magkape muna tayo doon? Okay, pagbalik dun. natin. Mga gunggong, no crossing daw. No crossing oh. Oh. No crossing. Op! Oh, daddy. Okay. Bawal yun boss. Napakadelikado dito mga gunggong. Pag nalaglag ka dito, diretso ka doon sa gitna ng mga bato na yun. Tapos diretso ka na sa tubig. For sure, napakalalim yan. Mas maganda talaga kung may araw, kita-kita mo yung ganda ng dagat. Pero anyhow, kahit walang dagat, walang araw, kita-kita mo na yung ganda ng mga rock formation dito. Kung may Queen's Head, meron naman Dragon's Head, mga gunggong. Ito. Oh. Mukha namang aso eh, parang hindi mo mukhang dragon. Ayun ang bahala mag-imagine. Tangina, hirap-hirap mag-video. Pagkatapos ng Dragon's Head, ito naman daw yung heart. Oh, tangina. Hinati sa gitna, broken hearted yata gumawa nito. Hinati pa sa gitna yung heart. Brad, natural yan, Brad. Hindi hinati ng ng artificial. By nature yan, hinati sa gitna. Parang dinaanan pa nga ng tubig eh. So sobrang dami ng rock formation, parang prag na daw to eh. Oh. Imagination mo na lang yan. Kung bahala mag-imagine. Basta yung kanina, Dragon's Head, Heart, tsaka Queen's Head. Hindi kaya lumulubog tong area na to pag nag-high tide. Tangin na isipin mo guys, nandito ka. Nagpipicture ka dito sa gitna na to, tapos biglang nag-high tide. Kita mo yan guys, oh. May parang daanan ng mga tubig eh. Parang biglang gumano yung tubig dyan. Aray ka, GG ka dito. Pero parang hindi naman. Parang matagal ng igatong area na to. Pero for sure dati, high tide abot to. Pero, hindi naman pala kailangan ng mapa eh. Isang diretso lang pala to, tapos babalik ka ulit eh. Okay, tara sa next destination natin. Okay, so mga gonggong, next destination natin, Shifu Waterfalls. Naglalakad na kami dito sa may parang floating bridge. Mga 3 to 5 minutes walk lang. Bago natin marating yung Shifu Waterfalls, dadaan ka muna dito. Parang may coal mining area pala to yung baba. So may minahan pala dito dati. Hindi naman mahirap bumaba dito. Kumbaga easy hike lang. Actually samentado pa nga yung mga daanan eh. Maganda yung hagdanan. Hindi siya yung matarik. Hindi madulas. Maganda, very accessible. Nakarating din tayo. Dito tayo gunggong sa Shifu Waterfalls. Makikita nyo dyan. Tama-tama. 3 to 4 days na ako hindi naliligo. Puta na, malamig eh. Gagawin mo. Punas-punas ka lang. Hindi nakapagdala ng sabon. Tangina, tatalunin ko talaga to. Boss, parang yung ilog lang sa amin to, yung Monrock eh. Pero mas mataas to. Tsaka mas maganda yung falls. Pero yung tubig parehas na parehas. Akala ko tayo ng hot spring, hindi pala. Naalala ko tuloy, pag nagbabakasyon kami ng Pilipinas, madalas pumupunta kami dun sa, sa Villa Escudero. Parang ganito rin na setup. Yun nga lang, may kainan sa baba. Ito, falls lang talaga. Ay na, nagutom ako doon. Kain muna tayo mga gunggong. Bote lang, may baon akong burger. Tanghalian eh. At syempre, pagka ganitong malamig at nasa nature, coffee is life.
Ay, kain muna tayo guys. Ang lalaki ng koi fish guys, oh. Pinapakain ng mga bata. Nakakatakot pala yun pag madami na. Parang kakainin ka na yan eh, pag nalaglag ka dyan. So, nandito naman kami ngayon sa Jiufen Old Street. Magpapalipad kami ng lantern. Doon sa mga lantern, pwede mong ilagay yung mga wishes mo. Paliliparin mo siya mamaya. So, mamaya ngayon, magsusulat na kami ng mga wishes. Mamaya, paliparin natin. Boss, ang dami mo namang wish, boss. Ano ba yung mga wish mo? Basta. Baka magreklamo na si Lord Chicken. Bali, 4 na sides pala yun na kailangan mo isulat yung mga wishes mo. Sulat mo dyan, huwag magkatotoo yung wish ng iba. Kapatid na naman sa wishes, namumupal ka, boss. Bawal yan, boss. Ang daming nagpapalipad ng lantern dito, guys. Kita niyo yan. Walang tigil. Kanina pa yan. Tapos ang haba ng pila. Actually, parang release pala tong side na to. Dito kami nagpapalipad. See you on the coast now, and out the window with your guard down, pulling me into the waves of a day start to fray like a loose ground. You're not the king of California. 3 a.m. there's nothing for you. Tuluyan ang lumipad ang aming mga wishes. Matutupad kaya yun? Actually, mga gunggong, parang yun lang ang pinunta namin dito eh, yung lantern na yun. Kabayan, parang yun lang yata pinunta natin dito ah. Naka-4 na destination na tayo. I'm so happy. Parang gusto mo lang magpalipad ng mga wishes mo ah. Yes. Ano nga kaya pag nagkatotoo yun? Kakatotoo yun. Number 1 yung crypto eh. Yung sa Wild Forest Token, $1. Oh, sheesh! To the moon. Papunta namin sa aming last destination sa Jiufen. So mga gonggong, nandito naman tayo ngayon sa Jiufen. Dito tayo magdi-dinner, magpo-food trip at mag-iikot-ikot na rin old village ng Jiufen. Dami dito mga tindahan ng mga souvenirs, authentic Taiwanese food. And as usual, naghahanap lang tayo ng maraming tao na kumakain dahil doon daw masarap pag maraming tao. So, makikikupal na lang ulit tayo. Gaano tayo. At medyo umambo ng konti kaya sobrang lamig ngayon dito. Tsaka isa pa, mataas na lugar tong Jiufen. At sabi ng tour guide namin, dati daw itong gold mining site. Kabayan, gutom na ako. Wala pa ba tayong makakailan dito? Sana, layo na nung nalakad namin. Wala pa kayong makakitang restaurant na madaming kumakain. Ang dami kaming nadaanan doon kasi wala masyado kumakain. Alam mo ang golden rule, kapag walang kumakain, hindi masarap. So doon tayo sa maraming kumakain para mas masarap. Mahaba-haba pa yung lalakad namin hanggang doon pa. The journey continues sa paghahanap ng makakainan. Gutom na ako. Medyo madilim na pero parang Tagaytay bilang to ah. Maganda raw dito sa gabi so hindi pa nagbubuhay ng lantern ng ibang mga bahay. Abangan natin ng konti. Mabuta natin. Kabayan, ang haba na nilakad natin ha. Hindi makikita pa ba tayo restaurant makakainan? O uwi na lang tayo diretso. Ayun, sa wakas, nakakita rin ng makakainan. Ay, nagutom na ako. Ganda nito napasukan namin na restaurant. Ay. Oh, kabayan, ba't nandito ka na agad? Nagugutom na. Nagugutom ka na? Nag-order ka na ba? Oo, tapos na. O sige, libre mo ako ha. Yun. Ano, guys, libre ako ni kabayan ngayon. Ang ganda pa ng view nung napwesto ka namin, no? Wow, overlooking. So, maghahatpat muna kami at kakain. At gutom na. Sa wakas, after na 45 minutes sa paglalakad din, nakahanap kami ng magandang restaurant with beautiful view.